So magandang araw po sa inyong lahat mga kapalarista. Yan. Pag-usapan natin etong si Pulong Duterte. Dito natin makikita kung talagang etong mga Duterte talagang mga palaban. Dito natin makikita kung yung mga Duterte talagang walang inaatrasan na mga laban. At dito natin malalaman kung yung mga Duterte baka hindi lang puro forma at talagang walang inuurungang laban. Kasi dito, alam naman natin, nadawit ang pangalan ni Pulong Duterte, pati ni Man Scarpio na asawa ni VP Sara. Dito sa 6.5 billion na droga na di umano pinapuslit ni Pulong Duterte at netong si Man Scarpio. Yan. Ngayon, dahil nabanggit yung pangalan nila, malamang talaga sa alamang ipapatawag tong mga to sa hearing ng Quadcom sa Kongreso. Ngayon, kapag pinatawag tong dalawang to, diyan natin malalaman kung talagang matatapang ang mga Duterte. Diyan natin malalaman kung talagang hanggang saan ang astig at tikas ng mga Duterte. At diyan sila mabubuko na baka ang mga Duterte hanggang salita lamang at walang ibubuga sa totoong buhay. Kasi etong pagkakadawit ni Pulong sa droga, kung hindi ito totoo, haharap siya doon sa Kongreso. Di ba? Harapin niya itong si Guban na nag-aakusa sa kanya ng harap-harapan at sabihin na ito ay sinungaling at walang katotohanan. Pero, syempre, alam nyo naman, kapag guilty, hindi ito haharap. Kapag duwag, hindi ito magpapakita. At kapag may tinatago, hindi ito sisipot. Ganun lamang ipagpapalagay ng mga kababayan nating Pilipino yan. Kapag itong si Paulo Duterte pinatawag sa Kongreso at hindi sumipot. Kaya maganda talaga ito. Ito yung aabangan natin sa mga susunod na araw. Dahil dito talaga natin malalaman kung kaya talaga ng mga Duterte panindigan yung kanilang mga katapangan. Dito talaga sila mabubunyag kung hanggang saan yung tapang ng mga Duterte. Kasi ito talagang mabigat na usapin to. Kapag hindi ito pinansin, maaaring masira dito si VP Sara kasi asawa niya yung sangkot dyan. Kapag ito hindi nila pinagtuunan ng atensyon, nako, damay-damay sila, masisira yung political career nila dyan. Kaya kung sinasabi nila, ito ay pinag-iinitan lamang sila, patunayan nila na mali talaga. Yung nag-aakusa sa kanila, ganun lang kasimple yun. Ang problema lang dyan, baka pagpunta sa Kongreso, hamunin siya na ipakita yung likod niya. Yun ang malaking problema dyan. Yan talaga ang baka hindi niya inaasahan yan kapag nangyari yan sa Kongreso. Na kapag nandoon siya, hamunin siya na magubad at ipakita yung likod niya kung wala talaga siyang tattoo na dragon. Diba? Kasi alam naman natin, sinabi ni Trillanes, may tattoo daw si Paulo Duterte na dragon sa likod. Meaning, member daw ito ng triad. At meaning, sila raw ay drug lord. Yan ang sinabi ni Trillanes. Yan lang naman ay mga paratang. Hindi pa naman totoo yan hanggat hindi pinapakita ni Pulong yung likuran niya. Kaya ang susi dyan, para malinis yung pangalan nila, umattend si Pulong sa Kongreso at ipakita niya yung likuran niya na talagang wala silang kinalaman sa droga. Ganun lang kasimple yun, di ba? Pero kung kayo, anong sa tingin nyo? Sisipot kaya itong si Paulo Duterte? Papanindigan niya kaya ang mga pagiging matapang ng mga Duterte? O ipagsasawalang bahala na lamang niya? At ipagkikibit balikat na lamang ang pagkakadawit ng pangalan niya doon sa Kongreso. Comment nyo na ang reaction para natin mapag-usapan. Salamat.